Siguradong marami ka nang napanood na mga teleserye at mga pelikula kung saan ang salarin ay walang awang kinitilang buhay ng mga tao at lahat sila ay may kanya-kanyang plano at dahilan sa likod ng pagsasagawa ng mga insidente. Minsan din ay nakakarinig tayo ng mga kwento ng mga bata na gumawa ng isang nakakatakot na bagay. At hindi pangkaraniwan na ang isang bata ay gumawa ng masama sa hindi lang iisa kundi higit pa sa isa na biktima. Si Amarjit Sada ay pinaniniwala ang kinitil ang buhay ng tatlong katao. Kabilang sa kanyang mga biktima ay ang kanyang mga kapamilya. Ito ay ginawa niya noong siya ay 8 taong gulang pa lamang sa magkakahiwalay na insidente sa pagitan ng taong 2006 at 2007. Ayon sa report, kinitil umano niya ang buhay ng kanyang unang biktima noong siya ay 7 taong gulang pa lamang at hanggang ngayon ay hawak niya ang titulo bilang pinakabatang serial killer sa mundo. Narito ang kanyang naiibang kwento. Si Amarjit Sada ay ipinanganak noong June 20, 1998 sa Begusarai District sa Bihar, India. Nang maglaon, lumipat ang pamilya sa Mushahari. Kaunti ang nalalaman tungkol sa background ni Amarjit. Siya ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya at ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang magsasaka. Noong siya ay 7 taong gulang, ang kanyang ina ay ipinanganak ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngayon ay 4 na bibig na ang dapat pakainin at sa kakarampot na kita ng mag-asawa ay mas naging hamon para sa pamilya na matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang pagkabata ni Amarjit ay minarkahan ng kapabayaan at pang-aabuso. Lumaki siya sa isang hindi maayos na pamilya na may limitadong pag-aalaga at pag-aaruga ng mga magulang. Ayon sa mga ulat, nakaranas siya ng pagpapabaya at nakasaksi ng karahasan sa tahanan sa murang edad. Ang mga masasamang karanasang ito ay malamang na nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang psychological development. Si Amarjit ay inilarawan bilang isang loner at kadalasang gumugugol ng oras sa pag-akyat ng mga puno at paggala sa nayon. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay matapos na ang kanyang tiyahin at ang kanyang 6 na buwang gulang na anak na babae ay dumating sa kanilang tahanan. Noong 2006, kinitil umano niya ang buhay ng kanyang 6 na buwang gulang na pinsan. Ito ay anak ng kanyang tiyuhin. Sinasabi na kinitil din niya ang buhay ng kanyang sariling kapatid na babae na 8 buwang gulang pa lamang. At ang kanyang huling biktima ay isang 6 na buwang gulang na sanggol na babae na tinawag sa pangalang Kushbo. Ayon sa ulat, ibinunyag ng tiyuhin ni Amarjit na alam ng kanilang pamilya ang unang 2 insidente na ginawa ni Amarjit, ngunit isinekreto nila ito upang siya ay protektahan. Ngunit hindi na nila maitago ang kanyang nakakatindig balahibo na mga aksyon at hindi na rin siya maprotektahan pagkatapos ng kitlin ang buhay ng sanggol na si Kushbo. Noong 2006, bumisita sa bahay nila ang kanyang tiyahin na nakahanap ng trabaho sa lungsod. Gusto niyang iwan at ipaalaga ang kanyang anak habang siya ay nasa kanyang bagong trabaho. Pagkaalis niya sa lungsod ay kinailangan ng ina ni Amarjit na pumunta sa lokal na palengke para bumili ng pagkain. Iniwan niya ang sanggol pati na rin ang kanyang bunsong anak sa pangangalaga ng anak na si Amarjit. Ayon sa ulat, ay sinimulang kurutin at sampalit ni Amarjit ang sanggol na pinsan na nagsimulang umiyak. Ang pag-iyak ng sanggol ay tila nakakatuwa para sa kanya. Pagkatapos ay sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lalamunan ng pinsan upang ihinto ang paghinga nito. Muli ay nagsimulang umiyak ang sanggol habang naghahabol ito ng hangin. Tumawa si Amarjit at nasiyahan sa kakilakilabot na ginawa.
Ang sanggol ay binawian ng buhay sa pamamagitan ng pagsakal. Pagkatapos ay tahimik na pumunta sa malapit na kagubatan si Amarjit at kumuha ng bato. Hinampas niya ang ulo ng sanggol ng maraming beses, tsaka niya inilibing ito sa ilalim ng damuhan at tahimik na umuwi na parang walang nangyari. Laking gulat ng kanyang ina nang ipagtapat niya ang kanyang ginawa sa kanyang pinsan. Sa gabing iyon ay pinalo siya ng kanyang ama at imbes na ipaalam nila ang nangyari sa mga awtoridad, ay gumawa sila ng kwento para sa tiyahin. Hindi tinukoy kung naniwala ba ang tiyahin, ngunit ang sigurado ay nakatakas si Amarjit sa kanyang ginawa. Ang sumunod na biktima ni Amarjit ay ang kanyang 8 buwang gulang na kapatid na babae na kanyang sinakal habang natutulog ang kanilang mga magulang. Ito ay naganap sa isang hapon ng taglamig. Ang kanyang mga magulang ay umiidlip noon. Nilapitan ni Amarjit ang kapatid, nakangiti habang marahang binuhat ang kapatid mula sa higaan at sinakal hanggang sa mawalan ng hininga. Nagising ang kanyang ina nang marinig ang mahinang pag-iyak ng sanggol. Pumasok siya sa silid upang pasusuhin siya, ngunit nang buhati ng sanggol ay agad niyang napagtanto na ang kanyang anak ay hindi na humihinga. Umiiyak siyang lumingon kay Amarjit at tinanong kung kinitil din ba niya ang buhay ng kanyang kapatid at nakangiti siyang sumagot ng oo. Naggulat ang mag-asawa sa sagot ng anak. Sinampal siya ng kanyang ama at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. At ang tanging sinagot lamang niya ay ganun lang talaga. Ang kanyang sagot ay parehong nakakagulat at nakakatakot. Sa pagkakataong ito ay nalaman ng mga kapitbahay ang nangyari at pinayuhan ng mag-asawa na isuko siya sa pulisya. Ngunit inulit nila ang kanilang unang pagkakamali at sa pangalawang pagkakataon ay pinagtakpan nila ulit ang anak na si Amarjit. Nakiusap sila sa mga kapitbahay na huwag ibunyag ang bagay na iyon. Ang huli at pangatlong biktima ni Amarjit ay ang 6 na buwang gulang na sanggol na si Khushbu. Isang araw noong 2007, habang naglilibot siya sa lokal na paaralan, nakita niya ang isang sanggol sa loob ng isang baby stroller. May biglaang kinailangan na tapusing gawain ang ina ng sanggol na si Chunchun Devi, kaya iniwan niya saglit ang kanyang 6 na buwang gulang na anak na si Khushbu na natutulog sa ilalim ng isang puno. Binuhat ni Amarjit ang sanggol at dinala sa mangrove forest na katabi ng school premises. Doon ay binasag niya ang mukha ng sanggol gamit ang isang bato na naging dahilan upang agad nabawian ng buhay ang sanggol. Pagkatapos ay ibinaon niya ito sa isang mababaw na hukay sa damuhan at naglakad palayo. Nabahala si Chunchun nang balikan niya ang anak at nakita ang walang laman na pram. Marami ang nagtulong-tulong upang hanapin ang nawawalang sanggol hanggang sa may nakaalala na nakita si Amarjit na karga ang sanggol. Makalipas ang ilang oras, inamin umano ni Amarjit na sinakal niya ang sanggol at hinampas ito ng bato. Pagkatapos ay dinala niya ang mga taga-nayon sa lugar kung saan niya ito inilibing. Ang batang lalaki ay dinala sa pulisya at inamin din ang pagkitil sa buhay ng kanyang kapatid 3 buwan na ang nakalilipas at ang kanyang pinsan noong nakaraang taon. Sinabi ng inspektor na ang mga pagpatay ay ginawa sa magkakatulad na paraan. Noong si Amarjit ay nasa kustodiya, sinabi ng pulisya na ngumiti siya ngunit hindi nagsalita. Ayon sa ulat, isang psychologist noong panahong iyon ang nagsabi na ang batang si Amarjit ay isang sadista na nakakakuha ng kasiyahan mula sa pananakit sa ibang tao. Inakala ng mga psychiatrist na nagsuri kay Amarjit na maaaring dumanas siya ng behavioral o conduct disorder na humahadlang sa kanya na malaman ang pagkakaiba ng tama at mali. Ang ganitong antisocial na pag-uugali ay karaniwang nakikita sa mga serial killer. At maaaring ito ang nagpapaliwanag kung bakit natuwa si Amarjit sa pagpapahirap at pagkitil sa buhay ng isang taong mas mahina sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay dahil sa isang chemical imbalance sa utak na
na maaari ding namamana sa ilang mga kaso. Sinasabi ng mga psychologists na ang mga neurobiological na kadahilanan na nagdudulot ng ganitong uri ng pagsalakay ay maaaring makilala sa panahon ng pagkabata at posibleng mabago. Ang pag-unawa kung paano pinagsama ang neurobiology at karanasan upang maging sanhi ng mga sakit sa pag-uugali ay maaaring makatulong na gamutin ang agresibong pag-uugali sa mga bata bago ito magdulot ng pisikal na karahasan. Kung hindi siya napigilan, ang mga kalupitan ni Amarjit ay malamang na tumaas sa bawat pagpatay at ang kanyang lumalalang mental state ay gagawin siyang hindi nakokontrol na serial killer. Nagpasya ang pulisya na mayroon silang sapat na ebidensya kasama ang pag-amin upang suportahan ang isang kaso laban sa kanya. Ngunit ayon sa batas ng India, hindi siya maaaring mahatulan para sa kanyang mga krimen dahil siya ay napakabata pa at wala pa sa hustong gulang. Siya ay inilagay sa isang juvenile remand home sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na pananatili niya doon ay sumailalim siya sa gamutan at psychiatric counseling session, ngunit hindi alam kung matagumpay ang lahat ng mga ito. Sa ilalim ng batas ng India, ang isang bata ay hindi maaaring hatulan ng kamatayan o ipadala sa bilangguan. Sa halip, maaari silang makulong sa isang children's home hanggang sila ay 18 taong gulang. Ayon sa mga ulat, si Amarjit ay inilagay sa isang remand home sa bayan ng Munger sa Bihar, India. Isang lungsod na may mataas na populasyon sa silangang India. Pinaniniwalaan na si Amarjit ay pinalaya noong 2006 sa edad na 18. Sa kasalukuyan, si Amarjit Sada ay nasa 26 na taong gulang na at siya ay nabubuhay sa ilalim ng isang bagong identity. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam, ngunit kung nasaan man siya ngayon, siya ay namumuhay sa ilalim ng isang bagong pagkakakilanlan na may bagong pangalan. Umaasa na lang ang lipunan na siya ay na-rehabilitate na at wala na sa kanya ang kanyang pagnanasang kumitil ng buhay.